Makikita natin sa bahagi na ito ng Cannon Road dito sa pagkatapos ng rock shed or paglampas ng rock shed, ay makikita natin itong nasirang bahagi ng kalsada. So yung pagguho ng lupa, itong mga lupa na nandito sa ibabaw ay nanggaling dito sa itaas ng bundok na ito. Ito minsan yung nakakatakot na baka biglang may bumagsak na bato. Pero alam naman natin na ginagawa ng local government dito para mas maging ligtas ang pagdaan dito sa Cannon Road. At makikita rin natin yung bahagi na yon ng bundok ay merong mga net para sumalo sa mga bato na mahuhulog sa kalsada. Ang Cannon Road ay ang kauna-unahang modernong kalsada papuntang Baguio. Puno ng kasaysayan at natural na ganda. Ating alamin ang nakaraan, panganib at tuklasin ang ganda nito. Sa magandang araw at story naman ng paglakbay, and welcome to my channel, King Barry Travel Stories. At ngayong araw ay aakyat tayo sa Baguio. At nag-stop over muna tayo dito sa TPLEX para bumili ng ilang kakailanganin natin para sa ating paglalakbay. Yan, bumili tayo ng mga ilang kakailanganin natin, gagaya ng tubig, tsaka yung mga ilang ready-made na pagkain, tsaka meron din tayong dalang mga appliances. Kasi yung titigilan natin sa Baguio is parang dormitory lang. So walang lutuan. So dormitory lang talaga yung style niya para mas makamura tayo. Ang TPLEX ay may habang 89.2 kilometers mula La Paz, Tarlac hanggang Rosario, La Union. Tapos na nating bilhin yung mga kailangan nating bilhin. Kaya ngayon magpapatuloy na ulit tayo sa ating biyahe. Mula sa mabibilis na takbo ng mga sasakyan sa expressway, magtutungo naman tayo sa kauna-unahang modernong kalsada paakyat ng Benguet. Nandito na tayo ngayon sa Arco ng Benguet. Ito ang naghihiwalay sa La Union at sa Benguet. At itong kalsada natin babaybayin ay ang sikat na Cannon Road. Ang Cannon Road ay isa sa pinakakilala at isa sa makasaysayang kalsada sa Pilipinas. Bago ito tawaging Cannon Road, ito ay tinatawag munang Benguet Road. Ito ang kauna-unahang modernong kalsada na nagdurugtong sa kapatagan ng La Union at sa kabundukan ng Benguet. Itinayo ito noong 1903 hanggang 1905 sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Layunin nito na magkaroon ng direktang daan papuntang Baguio. Ipinangalan ng kalsadang ito kay Colonel Lyman Cannon, isang American engineer at opisyal na namuno sa proyekto. Libo-libong manggagawa ang nagtrabaho sa pagpapatayo ng kalsadang ito, kabilang na mga Pilipino, Chinese at Japanese worker. Sa gitna ng makabagong kagamitan noon, hinarap nila ang landslide, sakit, aksidente at matinding kondisyon ng bundok. Marami ang nagbuwis ng buhay para lang mabuksan ang daang ito, dahilan kung bakit sinasabi ang Cannon Road ay daan na literal na inukang bundok. May nakita tayong daanan, yan to, na mula dito sa karsada, pababa naman dito sa ilog. Subukan natin bumaba at puntahan yung ilog dito sa tabi ng Cannon Road. Nandito na tayo ngayon sa malapit sa ilog. Yan, kita-kita naman natin dito yung ilog. So dito naman sa banda dito ay makikita natin itong mga naglalakihang bato.
So ito pa yung isa sa pinakamalaking bato na nakita ko rito sa banda rito sa baba ng Cannon Road. Yan yung Cannon Road. Tapos yun, doon tayo nanggaling sa ibabaw doon. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung bato dito sa ilog ng Cannon Road. So ayan. So itong mga pebbles na ito, ayan, nagagamit to kagaya dun sa Stone Kingdom. So gumagamit sila ng ilang pebbles para may tayo yung mga ganong gusali. At kung mapapansin natin, yung bahagi ng Cannon Road or yung mga bundok dito, sa banda dito, ay parang nagmistulang pader na dito sa kahabaan ng Cannon Road. Ito minsan yung nakakatakot na baka biglang may bumagsak na bato. Pero alam naman natin na ginagawa ng local government dito para mas maging ligtas ang pagdaan dito sa Cannon Road. At makikita rin natin yung bahagi na yon ng bundok ay merong mga net para sumalo sa mga bato na mahuhulog sa kalsada. At alam naman natin na dito sa bahagi ng Cannon Road ay merong isang trahedya na hindi nating inaasahang mangyari. Babala po sa sensitibong paksa. Ang susunod naming ibabalita ay maglalarawan ng ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral batay sa investigasyon ng PNP. Hindi umano itinulak o tumalon, kundi nagpadausdos sa bangin si Cabral batay sa mga sugat at bali at mga 3D scan ng lugar kung saan siya natagpo ang nakatutok si June Veneracion. Sa pagpapatuloy natin paglalakbay, ay madaraan tayo sa isang rock shed na katulad ng sa Marcos Highway. Ginawa ito para maging proteksyon sa pagbagsak ng mga bato at landslide. Ngunit pati ito ay naapektuhan ng pagbagsak ng lupa galing sa katabing bundok. Makikita natin sa bahagi na ito ng Cannon Road dito sa pagkatapos ng rock shed or paglampas ng rock shed, ay makikita natin itong nasirang bahagi ng kalsada. Ay, ang kuryente talaga, totally. Ano? Oh, grabe. So yung pagguho ng lupa, itong mga lupa na nandito sa ibabaw ay nanggaling dito sa itaas ng bundok na ito. At meron pang nakakapangamba na baka tuluyan itong mahulog itong bahaging ito ng lupa. Pero dito rin natin makikita kung gaano kalaking pakinabang itong rock shed na itinayo dito. So yan, hindi siya natabunan ng lupa. Sabihin na natin na dumaplis lang yung lupa doon sa gilid. Pero alam naman natin na pag nahulugan to ng lupa, ay masalo lamang nito. Hindi maitatanggi ang ganda ng daan na ito. Binabaybay ang mga kabundukan habang nasa gilid ng ilog. Dito rin makikita ang kilalang Lion's Head. Ang Lion's Head ay ang dambuhalang estatwa ng ulo ng leon na nakaukit sa bundok. Ginawa ito noong 1970 ng mga lokal na manggagawa bilang simbolo ng tapang, lakas at pagkakaisa ng mga Pilipino. Kita naman natin na ang dami talagang nagpapapicture dito sa Lion's Head. At naalala ko pa, dito sa harapan ng Lion's Head, ay nagkamali ako ng pagpapalipad ng drone. So tumama yung LEC ng drone ko dun sa damo at automatic na namatay. So mula doon sa harapan, umakyat ako doon para makuha lang yung aking drone. At buti naman at aking na-recover pa itong drone na munti ka nang mawala. Kita naman natin na mas pinipili pa rin itong daanan dahil itong ruta na ito ay ang pinakamabilis na daan patungo sa Baguio. Makikita natin dito yung mga ilang siklista at ilang mga motorista na mas pinipili itong daan na ito. Ang ganda ng Cannon Road ay parang obrang iginuhit ng kalikasan. Hindi mawawala ang kapayapaang hatid ng pagtanaw sa paligid nito at di alintana ang maliit na porsyento ng panganib. Patuloy pa rin itong pinipiling daanan dahil may mga ganda at karanasan tanging dito mo lang matatagpuan. Katulad sa buhay, hindi laging diretsyo ang ating tinatahak. Minsan ito'y paliko-liko at puno ng pagsubok. Pero hanggat nagpapatuloy tayo, ano man ang ating tahaking destinasyon sa ating buhay, ay makakarating tayo ng matagumpay.
At para mas lalo nyo masubaybayan ang ating mga biyahe at istorya sa kada lugar na ating pinupuntahan, ay huwag nyo kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe. Muli, this is Ken Barry Travel Stories at ito ang story ng aking paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you!